12:01 ang raman ang dumating si Dante sa loob ng mansyon. Nang magtinginan lahat ng mga tauhan nila sa loob sa kanya, mabilis nila itong hinatak papasok sa loob. Napatayo si Emilia at dahan-dahan itong lumapit sa binata na may masamang titig. Saan ka galing, Dante? Anong karapatan mong umalis dito sa loob ng mansyon ko nang walang paalam? Sermon niya pa. May pinuntahan lang po ako saglit sa labas uminom ng alak mag-isa, pagsisinungaling ng binata. Really? Lumapit pa si Emilia at naamoy niya ang alak sa katawan ng binata. Sorry po madam, mali na hindi ako nagpaalam sa inyo kaya lang wala po kayo sa loob. And that is beside the fact na hindi ka rin naman namin papayagan just in case. Pero anyway, you have to prepare yourself. Hindi kita patatakasin dito sa bahay at magugulat ka na lang sa mangyayari sa'yo. Tumingin siya sa iba niyang mga tauhan, tulong niyo yan ulit sa selda ng kabayo. Bantayan ninyo yan para hindi makatakas. Hinila na si Dante palabas, papunta sa selda ng mga kabayo at dito ay binantayan siya ilang mga tauhan ni Emilia. Kinabukasan naman, nagpunta sa isang spa si Claudia at mag-relax hanggang sa magsalitang bigla si Carol. Miss, I have a bad news for you, sambil nito. Napatingin naman ng seryoso si Claudia sa kanya, what are you talking about? Hindi na nagsalita pa si Carol, bagkus ay ipinakita na lamang nito ang kanyang cellphone kay Claudia na tinanggap ito kaagad at tahimik na nagbasa ang isang article na kumalat sa internet dahil nasa balita ang aksidenteng kinasasangkutan ni Andrea at mga Buenavista. Nagplay pa siya ng video kung saan bigla na lamang dinala ng mga otoridad si Dante. Muling napatingin si Claudia sa kanyang assistant. What the hell is going on with Dante? Tanong niya. Siya ngayon ang prime suspect sa pagkamatay sa tatay ni Andrea. Nakitaan siya ng ipinagbabawal na gamot, mga armas, at may iba pang mga evidences on his possession. Ang sabi pa nga sa news, selos daw ang motibo kagaya nagawa niya ang nasabing krimen. It seems na si Andrea ang magkakaso sa kanya. No. I am not going to allow this to happen. After talking to Dante yesterday, naniniwala ako na inosente siya sa lahat ng mga nangyari. For sure, he was framed up beside the Buenavistas dahil matindi ang galit nila rito. So miss, ano ang gagawin natin? Malaki ang utang na loob ko kay Dante dahil siya ang nagligtas ng buhay ko. So, we'll hire a lawyer for him pero hindi ko sasabihin na tinutulungan ko siya. I will use other people to do it. Naniniwala ako na makakamit natin ang hustisya para sa kanya, dahil isa lamang din siyang biktima ng mga Buenavista. Bakas na bakas ang galit sa mukha ni Claudia dahil sa labis na pagkagalit. Ayaw niya na mapahamak si Dante dahil ito ang dahilan kung bakit siya nakatakas sa mga kamay ng mga Buenavista. Noted miss, sambit pa ni Carol. Pero gusto mo bang kuhain natin ang side ni Emilia? Hindi naman siguro masama kung tatanungin mo siya personally kung anong nangyari, suggestion pa riya. I am not going to do that, Carol. Mas maigi nang mag-play safe ako sa nangyari. After all, parehas naming alam ni Dante ang nature ng kalaban namin. As of now, I am going to stick to my plans. Mumiti lamang si Carol sa sinabi sa kanya ni Claudia at saka ito umalis. Naiwan si Claudia na tulala sa spa habang iniisip niya kung ano ang mga posibleng kahihinatnan ni Dante. Para sa kanya, kailangan ni Dante na panindigan ang sinasabi rito na muli niya itong poprotektahan. Hanggang sa pag-uwi ni Claudia sa kanyang mansyon, dala-dala pa rin niya ang paggugunitan niya sa mga alaala nila ng binata. Nasa labas siya, mag-isa habang hawak ang kanyang cellphone. Malayo ang tingin at malalim ang iniisip, Madam Claudia, labis akong nag-aalala sa pwedeng kahinatnan ni Dante. Parang kahapon lang ay magkausap pa kayong dalawa. Pero ngayon, nakakulong na siya. Lumingon si Claudia nang nakakross ang kanyang-kanyang sa kanyang mga balikat. This is not yet over for him. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para kaagad siyang makalaya. Masyadong sakim ang mga taong gumawa nito sa kanya, dahil utang na loob ko ang buhay ko sa kanya. Napakunot ang noo ni Elmira sa kanyang narinig. Teka, ano ang ibig mong sabihin, Miss Claudia? Nabuking na po ni Dante ang sikreto ko. Ano? Manang, wag po kayong mag-alala dahil nasisigurado ko sa inyo na kakampi natin siya sa labang ito. Pero paano niya nalaman ang lahat ng ito? Ipinakita ni Claudia ang suot-suot niyang bracelet na bigay sa kanya ng mama niya, dahil purito kaya nalaman niya ang tungkol sa akin.
Siya ang batang lalaki na naging dahilan kung bakit po ako naligtas noon. At kagabi, binalaan niya ako at sinabi kung bakit pa ako bumalik ngayong mayaman na ako. Nadelikado raw ang mga Buena Vista dahil marami silang koneksyon. Ipinakita pa niya sa akin ang galos sa katawan niya at labis akong naawa dahil sa pagmamalupit na naranasan niya sa mga ito. Although, hindi ako nagpatinag sa sinabi niya. As a matter of fact, mas lalo pang tumindi ang galit ko sa mga Buena Vista dahil dito. Kaya mas lalo kong pahihirapan ang bawat isa sa kanila at gagamitin ko si David upang mangyari ang gusto ko. Mukhang wala nang ang atrasan ito. Pero sana lang din, totoo nakakampi mo si Dante dahil baka maturugan pa ito ni Rogelio. Alam mo naman na matalas ang pang-amoy niya. One more thing pala manang itong si Andrea kasi, malakas ang kutob ko na she might be the next target of Rogelio. That time when it happened, sa kanya nakatutok ang ilaw na nanggagaling sa baril, kaya baka siya talaga ang paka nito. Hindi malabong mangyari ang sinasabi mo. Kawawang babae, dapat ay humiwalay na siya kay David habang maaga pa. 3 araw ang nakalipas na ilibing na si Arnold. Lahat ay nagsuwian na subalit si Andrea at David, naiwan sila cemetery. Saktang umulan bigla, mabuti na lamang at may payong si David. Lang araw pa lang pero hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Papa. Sorry, malapit din naman ang loob ko sa Papa mo at hindi rin ako lubos makapaniwala sa trahedyang ito. He just saved Dina's life for the last time. Ang sakit-sakit pa rin sana nga ay nananaginip lang ako ngayon. Per Andrea, ano pala ang plano natin? Gusto mo bang ituloy natin ang kasal? Not unless mabigyan ng justice ang pagkamatay ni Papa. Di ba nahuli na si Dante? Siya naman talaga ang salarin sa pagkamatay ng Papa mo. Mabuti na lamang at nahuli sa kanya yung mga evidences. Ngayon, mabubulok na siya sa bilangguan. Napatingin ng masama si Andrea kay Dante. Are you really sure about this, ha? Marahil may mga evidences na nakita kay Dante pero paano kung hindi pala siya ang totoong salarin? Ano ang motibo niya sa pagpatay kay Dad? Selos, mabilis na sagot ni David. Of course, yan naman talaga ang motibo, di ba? Plano niya talagang gawin ito sa atin. Gusto ka talaga niyang patayin. Ganyan siya kasama. Humarap si Andrea sa kanya at umangat ang kilay nito. Really? So paano yung helicopter na yun? Don't tell me, afford iyon ng isang hardinerong kagaya niya. I am not stupid enough na siya ang pumatay. And please, gusto ko sanang puntahan siya ngayon para personal siyang makausap. Teka lang. Baka bigla kanyang saktan? Hindi ako makakapayag na mangyari yan. Sorry David, galit ako sa taong pumatay sa papa ko at naniniwala pa rin ako na inosenteng lalaki si Dante. Parehas ang iniisip at tinitibok ng puso ko, hindi siya ang saralin. At saka noong isang alam mo bang nakita ko siyang bugbog sarado sa selda ng mga kabayo. Alam ko alam mo ang nangyari, he stole something from us, at bukod door. Ay patong-patong pa ang mga kasalanan niya sa amin. Of course, Diva's dad just wanted to discipline him. Basta, kahit ano pa ang sabihin mo, I am going there whether you like it or not. Kung ikaw nga nakikipagkita ka kay Claudia, ngayon pagbabawalan mo akong makipagkita kay Dante. Okay, fine. Papayag akong puntahan mo siya pero kailangan sumama ako, pilit na sabi ni Dante. Don't make any trouble at huwag kang magpapakita sa kanya kapag nagpunta tayo doon. Hintayin mo lang ako sa parking lot. Muli na silang pumasok sa kotse ni David at saka sila umalis. Naging tahimik ang biyahe nilang dalawa hanggang sa makarating sila sa istasyon ng otoridad. At kagaya ng sinabi ni Andrea, sa parking lot lamang ragstay si David habang kinakausap niya si Dante. Magkaharap silang dalawa, nagtitinginan, mata sa mata subalit imbes na magalit, awa ang naramdaman ng dalaga para sa kanya dahil sa bugbog sa katawan ng binata. Bakit ka dumalaw rito? Akala ko ikaw ang magkakaso sa akin dahil ako ang naset up sa pagpatay ng papa mo. Look Dante, alam kong mabuti kang tao pero naset up ka lamang nila. Promise, alam ko naman na hindi mo magagawa ang binibintang nila sayo. Basta sabihin mo lang sa akin ang totoo, tama ako di ba? Inosente kang tao at wala kang kinalamar. Rito, na hindi ka nagsiselos sa amin ni David dahil wala kang pagtingin sa akin. Napayuko si David na huminga ng malalim. Umabot ng ilang minuto bago ito muling nakapagsalita. Yung totoo ba? Mali ang sinasabi mo sa akin na wala akong pagtingin sayo.
Matagal na kitang gusto, Andrea, at matagal ko na rin itong gustong sabihin sa'yo, kaya lamang ay alam kong wala kang pagtingin sa akin dahil si David ang mahal mo. Nagulat si Andrea sa sinabi ni Dante, subalit bago pa man ito makapagsalita, nagpatuloy ang binata. Pero huwag kang mag-alala, wala talaga akong kinalaman sa nangyaring ito. Isang malaking kalokohan lamang ang pagpapakulong nila sa akin. Hindi ko lang lubos maisip kung bakit ito nangyayari sa akin. Gustuhin maaminin ni Dante ang totoo, subalit natatakot siya sa pagbabantang ginawa ni Emilia sa kanya na papatayin ito si Andrea kapag nagsalita siya laban sa mga ito. Yar lang ang gusto kong malaman. Pinapangako ko sa'yo na makakalabas ka rito sa lalong madaling panahon. Hindi ako papayag na ang isang inosenteng kagaya mo ay mabubulok lamang sa bilangguan. Wag please Andrea, wag mo itong gawin. At bakit naman hindi, tanong ng dalaga. Dahil di. Basta, Dante. Kung natatakot ka man sa kung sino ang totoong may gawa nito, ako ang bahala. Ang gusto ko lang sanang gawin mo ay magpakabait ka lamang. Dadalaw ako ulit rito para bigyan ka ng update. Tumayo si Andrea at kinuha ang kanyang phone at bag. Sorry, gusto ko pa sanang makipag-usap sa'yo but I have to go now. Ingat ka Andrea. At nakikiramay ako sa pagkamatay ng papa mo. Kumisi lamang si Andrea at pagkatapos ay umalis na ito. Pagdating niya sa parking lot, nakita niya ang kanyang boyfriend na humihit ng sigarilyo. Nagalit siya at inagay ito sa binata. Tinapakan upang mamatay ang apoy. Sino ang nagsabi sa'yo na bumalik ka sa dati mong bisyo ha? Sambit nito. O kamusta ang lakad mo? Sambit ni David. Sorry, stress lang din ako kaya ako nakapagsigarilyo ulit. Akala ko matagal ka pa sa loob. Wala kang pakialam kung ano ang pinag-usapan namin dalawa ni Dante, pagsusungit pa ng dalaga. At itong parinigarilyo mo, kapag nakita kita ulit, malilintikan ka na sa akin. Okay, fine. Sorry na nga diba? Umiiwas naman ako hanggat maari Magagrab na lamang ako ng taxi at uwi na ako. I am just here to say goodbye, tapos bahala ka na kung saan mo gustong magpunta, pagsusungit pa ng dalawa. Tumalikod si Andrea at saka ito umalis. Naiwan si David na mag-isa at sobrang mainit ang ulo nito sa nangyari. Isang buwan ang nakalipas, nakalaya sa kulungan si Dante sa tulong ng lawyer na Hinfred ni Claudia. At may ibang saralin na nakulong na itinuro ni Emilia samantala, dahil sa masakit pa rin ang nangyari kay Andrea, nagpa siya ito na magpunta muna sa Japan kasama ang kanyang mama at tita. Naiwan si David na ginawang abala ang kanyang sarili sa kanyang negosyo. At ngayon, nandito silang dalawa ni Claudia sa hotel ng mga Buenavista kung saan nangyari ang insidente. Tamang kape lamang habang magkaharap. It has been 1 month since the incident pero parang feeling ko. Kahapon lamang nangyari ang lahat. The same goes with me. And what happened makes me realize na mabilis lamang ang buhay ng isang tao. Pwedeng sa isang iglap lang, pwedeng mawala lahat. Kaya kailangan nating i-cherish ang buhay natin. Every day we woke up is a blessing we should appreciate, sambit ni Claudia sabay higop sa kanyang kape. I could not disagree with what you said, sobrang ikli lang talaga ng buhay ng isang tao. And I am so glad na nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng papa ni Andrea. Speaking of her, nasaan ba siya ngayon? Is she still planning to sue me? Ha? Hindi na. Miss Claudia. Sorry nga pala sa mga ginawa niya sa'yo. Right now, masakit pa rin ang nangyari sa kanya and she is taking tea vacation on Japan together with her mom and aunt. I see. Mas maganda na rin siguro kung wala siya ngayon kasi baka mag-init na naman siya sa akin. I am always ready for you, War. How about Dante, what he is doing right now? Ayun, balik siya sa dati niyang gawi. But I don't really care about him. Parang wala lamang siya sa paningin ko. But he has proven his innocence. Not in the eyes anyway, as you see, medyo naging matamlay ang hotel namin for the past weeks pero ngayon, muli na namang sumisigla ang lugar na ito. And I am so glad that you proposed renovation sa area namin. Come on, David. I know you'd already know what to do, ginawa natin ito upang hindi matakot ang mga tao na magpunta rito sa lugar. It's like new place for them. I see. Pero still, without your help, hindi ko rin magagawa ang bagay na ito. Yes, by the way,
I've also heard na mayroong bukas na casino sa Pasay City and I would really love to come dahil balita ko ay mayroon daw doong mga investors galing sa ibang bansa and the place was really nice as well. I would like to extend my invitation to you. Yun ay kung willing ka lang naman sumama sa akin, trade ko na ang bayad sa restaurant, sure, mabilis na sagot ng binata, namutla pa ang mga pisngi rito dahil sa pag-aaya ng dalaga. Napabungisngi si Claudia dahil alam nito na ang sugal ang siyang wawasak sa buhay ni David bilang parte ng paghihiganti niya sa mga Buenavista. 6:00 ng gabi, nagkita sila David at Claudia sa labas ng kasino, sa mismong parking lot. Silang dalawa lamang ang magkasama, kaya tuwang-tuwa ang binata. Wow! Ang ganda ng kasino, labas pa lang ay sobrang hanep na, namamanghang sabi pa ng binata. As you see, puro foreign investors daw ang mga nag-invest dito. And I am so glad na binigyan nila ako ng easy treatment. At syempre dahil kasama kita at isa kang Buenavista, damay ka na rin. Let us go inside. Inoffer ni David ang kanyang kamay sa dalaga, I'll help you walk inside, sambit pa nito. Umiti si Claudia, thank you, David, napaka-gentleman mo talaga, sambit ng dalaga at saka hawak sa kamay nito. Siya nga pala David, I have been to Las Vegas and sobrang paborito kong maglaro ng poker. And hindi naman sa nagyayabang pero madalas akong nananalo. And guess what, $2 million lang naman ang total na napalanunan ko rito. Talaga, sambit ng binata. Naman. Mamaya, ipapakita ko sa'yo kung paano ako dumiskarte. For a while, mas maigi kung kakain muna tayo sa loob. Kagaya ng ipinangako ni Claudia, pumasok na silang dalawa sa loob at saka sila kumain sa isang mamahaling restaurant. Bakas pa rin sa mukha ng binata ang saya, dahil sobrang ganda raw talaga ng kasino na ito, parang ayaw ko nang umalis rito, sambit niya, this place is really beautiful. Pakiramdam ko ay nasa ibang bansa ako. Really? Ganito talaga kapag mayaman ang mga investors ng isang company. Alam din kasi nila na ang mga nagpupunta rito ay mga mayayamang tao na gustong mag-relax. Actually, if you have not been to Las Vegas, ganitong-ganito ang design ng casino sa kanila. At take note ha. Free drinks pa sila para sa lahat ng mga nagkakasino. I see, sana makapunta na ako doon. Even not. Pwede naman dahil mayroon akong flight sa Friday papunta sa Las Vegas dahil may meet din akong investor. I will spend 2 days there at pagkatapos ay muli akong babalik sa Pilipinas. Talaga? Then I am going to come with you. Sure. Pero wag mo sanang sasabihin na sasakyan ko ang trip mong magpunta sa casino. David, you are no longer kid. And I believe that you are earning every centavo you put into your bank account. Kaya nga, I really think na deserve mo ring i-spend ito sa lahat ng bagay na gusto mo. Dumating na ang waiter at inilapag ang mga desserts na in-order nila. Nagpatuloy lamang sila sa kanilang kwentuhan hanggang sa maubos ang kanilang mga pagkain dito na nagpasya si Claudia na magpunta sila sa loob ng kasino. Nagpapalit siya ng worth 1 million na chips. Magpapalit din sana si David subalit hinarang siya bigla ng dalaga. No need for you to do that, sayo na ang worth 50,000 na chip ko. You can play any games that you want. Or pwede rin na bumakas ka sa akin kapag magtataya ako, nakangiting sabi pa nito. Ngiting-wagi naman si Claudia dahil kumapit si David sa kanyang bitag sa loob ng kasino, nagsuot ng shades bigla si David. Elvie, are you wearing that? Wala namang sikat ng araw dito sa loob eh. Sorry miss. Claudia, baka lang may makakilala sa akin. It seems puro high profile ang mga taong nandito ngayon. Just for the sake of SB privacy na rin. Sige, ikaw ang bahala. Mag-observe muna tayo dito sa loob saka ako magtataya. And then after that, bahala ka na sa kung anong gusto mong gawin. Nagtungo silang dalawa sa isang mahabang table. May dalawang bakanting silya pero bago pa man sila naupo, lumapit ang isang babae na may dalang tray. Sexy ito at sobrang ikli ng kanyang mga suot. Kaunti na lamang ay kita na ang kanyang kaluluwa. Kumuha si Claudia at napatingin ito kay David. Go ahead, free lang ang mga drinks sa kasino. Ano ka ba? Mayaman ang may-ari nito so grab one. Sa isang ngiti lamang ni Claudia ay kumuha na kaagad ng drink si David. Nag-cheer silang dalawa at naupo ng magkatabi. Nag-observe silang dalawa.
Saglit, paano ba maglaro nito? Turuan mo ako, bulong ni David na walang ka-ideya dahil sa first time lamang nitong makita ang laro. Mayroong 4 na rounds ng bets. Mayroong tinatawag na banker, yuri yung sexing babae na nasa harapan natin. Tapos magdidistribute siya ng 2 cards sa manlalaro. And then mayroong 3 cards na naka-reveal sa harapan natin. So don't reveal your card yet. Anyway, you will learn about it once play. Pinanood naman ni David si Claudia na sumali na sa ikalawang round. Nartingnan ni Claudia ang nakuha niyang cards. Ace at King na spade kaagad ang nabunol niya. Kaagad na binet ni Claudia ang worth ₱950 chips na meron siya. Lahat ng players ay nagulat maging ang Barker. What the hell? Bakit mo isinugal lahat? Bulong ni David na kinakabahan. Napangiti lamang si Claudia sa binata. Relax ka lang, David. I know exactly what I am doing, just want and let me handle it. Natakot ang ibang mga players at nang i-reveal na ang 2 remaining cards sa banker, nakabuo ng straight flush si Claudia. Hinakot niya ang mga chips at nakangiti itong lumingon kay David. Si! Sabi ko naman sa'yo, wag na wag kang matakot. Kita ma, dumobi tuloy ang pera ko ngayon. Napangiti si David sa mangha, wow. That's really plenty of money. Pwede na tayong umayaw kaagad. Ano ka ba, David? Nagsisimula pa lang ang labar, let us enjoy playing. If you want, pwede kang bumakas sa akin gamit ang chips na binigay ko sa'yo. Ang mga ngiti ni Claudia ang dahilan para muling mag-blush ang mga pisngi ni David. Ipirusta naman niya ang perang ibinigay sa kanya nito. Sa galing ni Claudia maglaro ng poker, lumago ng lumago ang pera nilang dalawa hanggang sa ipapalit nila ito at muling kumain sa restaurant. Sa bilis pa ng mga pangyayari, hindi nila namalayan na gabi na pala. Namumutla naman si David dahil sa sobrang saya nito. See that? Di ba sabi ko naman sa'yo, maipapanalo natin ito? Ayos ba? Ayos na ayos. Yung 50,000 ko, naging 200,000 kaagad. Isang buwan na sahod ko na rin ito sa kumpanya ni Dad. Kumunot naman ang noo ni Claudia sa natuklasan niya, really? Are you still employee of your father? Naman, napabuntong hininga si David, sa kanya pa rin naman napupunta lahat ng perang kinikita ng kumpanya. Si Mama nga wala rin halos source of income dahil panay porsyento lamang siya kay Dad. Pero anyway, mataas na naman ang 200,000 a month na sahod ko bilang president ng kumpanya namin. I'm very sorry pero ang sahod mong 200,000 a month ay katumbas lang ng sahod ni Carol sa akin. Honestly speaking, I could really see that you are a hard-working man. Seriously, may ipon ka ba sa ginagawa ng papa mo? Pag-uusisa ni Claudia. Sinigurado niyang mahinahon ang kanyang pagtatanong dahil baka mamisinterpret ito ng binata. Napakamot ng ulo si David, I guess sama ng loob lang ang naipon ko. Really? Kasi maluho rin akong lalaki. As you can notice, mahilig din ako sa mga branded na gamit. Pati mga sasakyan at motor pero hulugar. Ko lahat ng yan kay Dad and in order to pay for them, kailangan kong magtrabaho para sa kanya. Ang sabi niya kasi sa akin, di porket mayaman kami ay ibibigay niya lahat ng luho ko. That is a good teaching pero. Lumiyad si Claudia. Can you please tell me more about your dad? From the looks of it kasi, parang mayroon ka talagang tinatagong galit sa kanya. Maybe we can be friends since the same age naman tayong dalawa. Mapagkakatiwalaan mo ako pagdating sa bagay na ito, sambit ni Claudia sabay higop ng kanyang wine. Well, hindi naman sa malalim ang galit ko kay Dad pero masyado kasi siyang diktador sa buhay ko. I am already an adult pero ang tingin pa rin niya sa akin ay isang musmus na bata. Grateful naman ako na sa akin nakapangalan lahat ng properties niya pero empleyado niya pa rin ako. Ang ikinagagalit ko lang kasi sa kanya, yung personal na buhay ko ang tinitira niya ngayon. Siyempre siguro naman kahit na ikaw ang nasa sitwasyon ko, magagalit ka kapag pinakialaman ang personal na buhay mo, diba? Nilapag ni Claudia ang wine sa lamesa at muli itong humarap kay David. If I were you, I would never allow Dad to treat me like the rest of his employees. Supposedly, dapat ay sayo na ang majority ng kita ng kumpanya ninyo because you are the one working for it. Ang papa mo naman, he's old already at hindi na niya masyadong kailangan ng pera or patunayan pa ang sarili niya.
So, dapat lang na kung sayo nakapangalan ang mga properties niya, dapat lang na ikaw na ang kumita sa mga ito. Sa ganitong paraan ni Claudia, gustong paikutin si David na alam niyang paunti-unti nang nahuhulog para sa kanya. Paaro si Dad? He does not want me to keep secrets from him, and how sure are you na wala siyang tinatagong sikreto saya? Tanong nito, ikinuyom niya ang kanyang mga kamay dahil naalala niya ang ginawa nito sa kanyang pamilya. I'm sorry, Miss Claudia, but cannot understand what you mean to say. Dad never kept any secrets from me, well, at least that is what no. Sure ka ba? Muling hirit ng dalaga. Napalunok si David, naalala niya na noong kabataan niya, nasaksihan niya ang ilan sa pagpatay ng kanyang papa sa ilang mga taong sumuway rito. Naalala niya rin kung paano ito tumatawa habang pinagmamasdan ang sunog na gawa niya. Simulat sa pool, tuso na si Regilio sa buhay nila pero wala siyang magagawa sa bagay na ito. Kailangan niyang itikom ang kanyang bibig sa kanyang mga nalalaman. Promise, wala talagang tinatagong sikreto sa akin si Dad. Kung meron siyang tinatago sa akin, I assure you na yun lang ang mga laman ng kanyang bank account and other vital information sa kanya. Nothing more and nothing less. Sa tingin pa lang ni Claudia sa binata, halata na niya na nagsisinurgaling ito. Muli siyang rapahigop sa kanyang wine bago ito muling nagsalita. Well, it seems na hindi mo alam ang kwento ng papa mo, sambit nito sa bailapag sa kanyang wine. What? Yes. You heard me right, David, and Gisay the way, do not point your finger on me, ha? Kasi narinig ko lamang ang storya na ito. But of course, I am going to say this if you are interested to hear about it. Naman, mabilis na tugon ni David, halata ang excitement sa mukha ng binata. I would really like to hear it. Puro lang kasi trabaho ang laman ng utak ko these past few days. I rarely talk about things like that. But this is not something na nakakatuwa, Inian to say. It was probably one of his deepest, darkest secret. And I mean, it's not something that you're going to like. Rahagyang naging seryoso ang mukha ni David, ang pagiging tahimik niya ang naging hudyat na ipagpapatuloy ni Claudia ang kwento. Your father was accused of an accident. As in isang malaking insidente. And it was all over the news, as a matter of fact, lahat ng mga taong nasunugan, they were all working for your father. Lahat ng bahay nila ay natupok. And those people na nakatakas sa sunog, hinabol sila ng mga armadong lalaki at pinagpapatay sila. The bludgeon was too heavy to take. We are talking about hundreds of lives na nasira. Isipin mo kung isa ka sa mga kamag-anak ng mga biktimang ito, I'm sure mapupuno ka ng galit. Kaya nga nakakapagtaka na hindi mo ito alam. Or maybe, I am too assuming na alam mo ang lahat since you were just a little kid back then, just like me, na wala pang karuwang-muwang sa mundo. Inosente pa sa mga nakikita ko. Well. I think it was just another baseless accusation. Si Dad will never do such a thing. Mahal na mahal niya ang mga empleyado namin and I can guarantee you na wala itong katotohanan. So please, Miss Claudia, do not tear aside to believe in what you heard sa paligid. Sobrang successful kasi ang papa ko, and it is very common na maraming tao ang gusto siyang pabagsakin. Don't worry. I am not a stupid person para maniwala sa sinasabi sa akin ng ibang mga tao. Pero sure naman ako na hindi mo rin ito pinaniniwalaan, di ba? Tanong ng binata na bigla na lamang pinagpawisan. Of course, that is as I called it rumor. There's nothing left to discuss, that is as I opened up that topic. Ganun ba? Then perhaps, we can talk about your life instead. Since we are talking about personal life, siguro naman pwede mong share sa akin. I would love to talk about it. But which one would you like to know? Gusto mo bang tanungin ang mga lalaking dumating sa buhay ko? Ang childhood ko? Or anything under the sun? Perhaps tungkol sa childhood mo. Did not know if you remember this, but you mentioned na nakilala mo lang kami while you were in the office. Well, I guess I am a very forgetful person dahil before came back from Eats. Kilalang-kilala ko na ang family ninyo dahil sikat kayo sa bayan namin dati. It's just that, I was too young that time at hindi ako masyadong interesado sa ganitong klase ng mga bagay. And while I was in that case, gusto ko talagang bumalik sa Pilipinas.
Your company really piqued the interest, so decided to have Carol called you and invest. As you see, the rest is history. Ah, ganun ba? Pero sayang dahil hindi tayo nag-meet sa Harvard University. I'm sure we are going to be best buddies kung nagkataon. Actually, I hate having friends when was in college. And I am so weird for that kasi sobrang eager ko na palagin ang mga negosyong naipundar ng mga parents ko. That is gaya, wala talaga akong masyadong nilalaan na oras para sa mga bagay na hindi naman ako masyadong magbe-benefit. Whether you believe it or not, iisa lamang ang talagang maituturing kong kaibigan noong college ako at yun si Carol. Yun assistant na kasing taas ng sinasahod mo. She was not as wealthy as me but her parents are kind kaya nagtiwala na rin ako sa kanya. Baligtad pala tayong dalawa. Because I could not go to college nang wala ako kahit na isang kaibigan kasi halos grupo-grupo ang mga tao moon so I do not want to feel left out. Kaya kahit feeling ko ay hindi kami totoong magkakaibigan, nakikisama na lang ako for the sake of everyday survival. David, being alone can be too intimidating but look at me. Despite having a few friends, naging isa akong matatag na tao. And now, I am already a billionaire. Walang-wala akong problema financially. Kitang-kita ni Claudia mukha ni David na paniwalang-paniwala ito sa mga sinasabi ni Claudia sa kanya. Para lamang siya isang bata na ang dali-daling utuin. Tuwang-tuwa naman si Claudia na madali siyang napaikot nito. At kapag nalulong na siya sa bisyong ito, titiyakin ng dalaga na umpisa na ito ng pagbagsak ng kanilang angkan. Nakatanggap naman ng importanteng message si Carol, kaya napatingin akong bigla kay David. I am sorry, but I think you need to now. Let us call it today, di mo David. She grabbed the clutch at tumayo. Tumayo rin si David kahit na hindi pa niya natatapos ang pagkain niya. No, take your time to finish your food. No, ihahatid na kita, Miss Claudia, nakangiting sabi pa ng binata. Pumayag naman si Claudia at hinatid niya ito sa parking lot at pinagbuksan pa ng pintuan ng kanyang sasakyan. Thank you, David. I shall see you next time. Hinawakan naman ni David ang kamay ng dalaga at hinalikan niya ito. Kahit na deep inside ay nandidiri si Claudia, pinilit nitong umiti sa binata. Pagpasok niya sa loob ng kanyang sasakyan, mahilis niya itong binarurot at nang mawala na sa paningin niya si David, dito na siya nag-hand sanitizer. Masyadong nakakadiri ang kamay ng lalaking yun, nakakasuka ang buo niyang pagkatao, naiiritang sabi pa nito. Samantala, habang nagmamaneho naman si David, hindi maiwasan nito nakiligin habang inaalala ang pagsasama nilang dalawa ni Claudia. Ang mga ngiti nito, ang pag-uusap nila, at ang kakaibang aura na nagpapasabik sa kanyang puso. Pag-uwi ni David, mabilis itong umakyat sa kanyang kwarto upang magpalit ng damit. Tamang suot na lamang ito ng sando at shorts. Pagkatapos ay tumambay siya sa labas ng kanyang balcony habang umiinom ng wine. Natagpuan niya pa ring masaya ang kanyang sarili sa mga sandaling ito. Pati ang pagkapanalo niya sa sugal, ito ay isang malaking tagumpay para sa kanya. Walang hiya. Dumating ka na raw pero hindi mo man lang magawang daanan kami ng mama mo sa kwarto namin. Lumingon si David at nakita niya ang tataon niyang mag-isa na hawak ang tungkod nitong naggagabay sa kanya. Dad, sorry medyo pagod lamang po ako sa dami kong ginawa ngayong araw. Napangiti si Rogelio habang papalapit ito sa kanya. As long as it is for the benefit of our company, wala itong problema sa akin. And besides, si Claudia naman ang kasama mo. Kamusta nga pala ang lakad nyo? Maayos naman ang naging lakad namin. Siya nga pala nagpunta kami sa, muntikan nang madulas ang bibig ni David na sabihing nagpunta silang dalawa sa kasino ni Claudia. Mabuti na lamang at naalala niya na galit ang papa nito sa sugal. Nagpunta kayo saan? Sa motel. Nag-check-in ba kayo? Pilyong tanong ng matanda. Dad, Alfie would do such thing like that. Mataas ang pagrespeto ko sa kanya at hinding-hindi ka magagawa ang bagay na yan. Huwag kang mag-alala, nagbibiro lang naman ako. Pero ikaw, huwag mo sa akin sabihin na hindi mo natitipuhan ang isang Claudia. Maganda siyang babae, matalino at higit sa lahat ay mayaman. Kung tutuusin, nasa kanya na lahat ng katangian na pwede mong magustuhan sa isang babae. I still love Andrea, Dad. At hindi naman po ako papayag na maghiwalay kaming dalawa. She is nothing compared to Claudia.
And trust me, you don't want her to experience what happened to her father. Nanlaki ang mga mata ni David sa sinabi ng nakangisi niyang ama. Nahulog pa nga ang kanyang baso dahil sa gulat. Hold on a second, Dad. Huwag mo sabihing ikaw ang do not decide to point your fingers on me kung wala kang ebidensya. Ang sinasabi ko lang naman sa'yo, strike while the iron is hot. Kung ako sa'yo, sundin mo na lang ang gusto ko kasi baka hindi na ikaw ang maging tagapagmana ng kumpanya ko. Dad, I'll work really hard for this. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, sino naman ang magmamana ng kumpanya mo? Nag-iisang anak mo lang naman ako. Si Dante ang papalit sa'yo kapag nagmatigas ka pa rin na suwayin ang pinag-uutos ka, seryosong sabi na ni Rogelio. Kilala mo na akong magaling, anak. Huwag mo akong subukan na sagarin ang pasensya ko. Mayroong kinuha si Rogelio sa kanyang bulsa. Maya-maya pa ay naglabas ito ng isang maliit na bote at ipinakita niya ito sa kanyang anak. Ano yan, Dad? Tanong ni David. Sa susunod na magkikita kayong dalawa ni Claudia, siguraduhin mo na lalagyan mo nito ang inumin niya. Tiyak ako na 100% ang epekto nito sa katawan niya at makakatulog siya ng mahimbing. Gamitin mo ang opportunity na ito para buntisin siya. But can't do it. Makapangyarihang babae si Claudia. Sa tingin ninyo, ano ang mangyayari sa akin pagkatapos nito? Relax ka lang, David. Masyasdo mong tinatakot ang sarili mo sa isang bagay na malabong mangyari. Kahit gaano pa kayaman si Claudia, sigurado akong wala siyang laban sa atin. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na lamang kung ano ang pinapagawa ko para wala tayong maging problema. Para sa kapakanan mo rin naman ang ginagawa kong ito, kaya wag ka nang magdalawang isip pa. Nilapag ni Rogelio sa lamesa ang maliit na bote at saka ito umalis. Nanatiling nakatayo at nakatulala si David sa nangyari. Hindi nito lubos maisip na kayang gawin ng kanyang ama ang bagay na ito sa kanya. Nang hawakan niya ang bote, mas lalo siyang kinabahan para sa kanyang sarili. Alam niya na kapag nahuli siya ni Claudia ay katapusan na niya. Bukod rito, sisirain niya rin ang relasyon niya kay Andrea. Nang magpunta si David sa kanyang kwarto, isang text message ang natanggap nito kay Claudia na kaagad niyang binasa. Kamusta ka, David? Let us meet again tomorrow night if you want, magkakasino tayo ulit while having drinks. But if you are not available, that is just fine. Mabilis namang nag-reply si David, pumayag itong makipagkita kay Claudia. Kinabukasan ng maaga, isang katak ang nagpagising kay Claudia. Tumayo ito at saka naglakad papunta sa pinto. Nang buksan niya ito, bumungad si Carol sa harapan niya. It's 7:30 in the morning. You know that I come out 8 in the morning. Miss Ino, pero mayroon kang importanteng bisita at nasa baba siya. Kumunot ang noo ni Claudia. And who is that person? Tanong pa nito. Napangiti lang si Carol, it's Dante, he wanted to see you at sinabi niyang na-miss ka niya. And he wants to give you something. Nawala ang antok ni Claudia nang marinig nito ang pangalan ni Dante dahil magaan ang loob niya rito. Give me 5 minutes, nakangiting sabi pa ng kinikilig na dalaga muli niyang sinara ang kanyang pinto. Mabilis itong naghilamos at nagsipilyo ng ngipin. Pinaliguan niya rin ang kanyang sarili ng mamahalin nitong pabango. Pagbaba niya, sinalubong siya ng ngiti ni Dante na bagong gupit. Nakaputing polo ito at itim na pantalon. Samantala, hinawi naman ni Claudia ang kanyang buhok nang lumapit si Dante upang ibigay ang red roses. Inamoy-amoy niya pa ito at nabanguhan siya. Thank you so much, Dante. Nag-abala ka pa? Anyway, what brought you here? Alam ba ito ng mga Buena Vista? Sunod-sunod na tanong ni Claudia. Wala kasi sila Sir Rogelio at Madam Familia, kaya nakapuslit ak siya nga pala. May mga pinitas din akong mangga, avocado, at saging na dala. Sana magustuhan mo, insure. Anyway, maupo tayong dalawa. I believe na importante ang pinunta marito. Naupo silang dalawa ng magkaharap. Inilapag ni Claudia ang bulaklak na binigay ni Dante sa kanya. Dito ay naging seryoso na ang mukha ng binata. Kamusta nga pala ang lakad ninyo ni David? Hindi ba siya nag-aamok? Tanong nito. Naglapag ng kape ang maid para kay Claudia at Dante bago nagsalita ang dalaga. Why should he do that? Never naman niya itong ginawa sa akin. And if don't really care kung mayroon man siyang ganitong klaseng attitude, dahil siya lang naman din ang sisira sa sarili niya,
Saad niya sabay higop sa kanyang mainit na kape. Tiningnan naman siya ni Dante nang may pag-aalala sa mata nito. Look, alam ko na buo na ang desisyon mong maghiganti sa kanila pero mag-ingat ka pa rin. Thank you for being so thoughtful. But I guarantee you, nasa akin pa rin ang huling halakhak. And guess what? Hawak ko na sa lieg si David ngayon at kayang-kaya ko na siyang manipulate na sundin lahat ng gusto ko. That is one step closer to achieving the victory. Soon enough, si Emilia naman at Rogelio ang susunod. Nanatiling seryoso si Dante kahit nangiting proud pa si Claudia. Di ba halos 1 month na yung kaso sa pagkamatay ng papa ni Andrea? Naging seryoso na ang mukha ni Claudia nang marinig niya ito. I know where this conversation is heading to and without doubt, si Rogelio naman talaga ang pumatay sa tatay ni Andrea. Ganyan din ang nasa isip mo, di ba? Tama ka. Kita mo na kung paano niya ito nalusutan? Masyado siyang makapangyarihan. At si David naman, sigurado akong minana niya ang pagiging tuso ni Rogelio, kaya please, kung mailakad kayo ngayong dalawa, hayaan mo akong magsilbing stalker mo. Sisiguraduhin ko lang naligtas ka. No, mariing sabi ni Claudia, ipapahamak mo lang ang sarili mo, Dante. I can handle myself. And besides, maganda naman ang samahan namin ngayong dalawa ni David so I don't really think na dapat kang mag-alala. I really see Manang Elmira sa'yo, there is nothing to worry about. Ako na ang bahala sa sarili ko. Kahit na tumanggi si Claudia, alam ni Dante na mayroong masamang binabalak si Rogelio na iniutos nito kay David. Decidio. Siya na sumunod kahit na ayaw ng bilyonaryang dalaga. Anyway, dito ka na magtak ng breakfast mo tutal mas tinatrato ka naming tao kaysa sa mga Buena Vista. For sure, mas malala sa dog food ang pinapakain nila sa mga katulong sa mansyon nila. Tama ka, Claudia, minsan nga hindi na nakakakain ang mga kasambahay, lalo kapag mainit ang ulo ni Madam Emilia. Minsan nga yung tira pa niya ang pinapakain niya sa amin eh. See? That is why I am here para ipaghiganti ko ang lahat ng inaapi nila. Nakakasuka ang ganyang mga tao sa mundo and we need to eliminate them. Kaya nga, nandito ako to make that happen. Hindi na nakaimik pa si Dante. Kumain lamang silang dalawa at pagkatapos ay nagtour sila sa hacienda ng bilyonarya gamit ang S-bike. Grabe! Ang lawak ng mansyon mo. Mas malawak pa ito sa mansyon ng mga Buena Vista, namamanghang sabi ni Dante. Of course. 2,000 hectares ang mansyon ko. I deserve to have this kind of life dahil pinagpaguran ko rin ng mahabang panahon sa States. And look, lahat ng mga nagtatrabaho sa akin ay nakangiti. Wala kang mababakas na kahit isang malungkot. Simple because sobra ko silang alaga and even though nasa province tayo, above minimum rate ang pasahod ko sa kanila. Then, marami ring mga benefits at damay ang pamilya nila. Ganun? Nako sa mansyon, provincial rate lang ang pasahod. Tapos bawal pang magreklamo. Then tell them na mag-resign sa trabaho nila at mag-apply sa akin. After all, sure naman ako na yan ang laman ng mga utak nila the moment na nagpunta ako sa mansyon ng mga Buena Vista. Hindi yun ganun kadali. May 5 years contract lahat ng mga empleyado. English kasi ang nakalagay sa contract kaya pirma lang ng pirma ang mga tao. Well, hindi na nakakagulat yan. I think, should talk to Familia about this when we meet each other again. Sa ngayon, I wanted to show you something. Something na gustong-gusto kong ginagawa when I was a little kid. Sure ako na ginagawa mo rin ito noong bata ka pa. Talaga? Parang may ideya na ako kung ano ang ipapakita mo sa akin. Ngiti lamang ang sinagot ni Claudia. At makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa sinasabi ni Claudia na lugar. Nakarating sila sa isang lugar kung saan maraming puno at mayroong duyan. Paboritong-paborito ko dami magduyan lalo na noong buhay pa ang totoong parents ko. Magkasama nga nila akong tinutulak noon. It was such a nice thing na nagkaroon kami ng maraming bondings. Anyway, care to join me? CJ. Mabilis na sagot naman ng binata. Nauna pa itong bumaba at saka nito, hinawakan ang kamay ng dalaga upang tulungan ito sa pagbaba. Thank you, mas gentleman ka pa kay David na magaling lang magpa-impress sa akin pero in reality, sobrang sama naman ng ugali. Wala yun. Kahit naman ako, hindi ko gusto ang pagiging plastic niya. Manang-mana siya kay Ma'am Emilia.
Naupa sila ng magkatabi sa sisa. Ang sweet na mga ngiti ni Claudia na abot langit dahil kay Dante. Nang magtama ang paningin nilang dalawa, biglang napatanong si Claudia. Just realized na ang gwapo mo rin pala. May girlfriend ka na ba? Wala pa, nakangiting sabi ng binata, pero kasi si Andrea matagal ko na siyang gusto kaya lang kaibigan lang naman ang turing niya sa akin. Oh, she is the pretty woman kaya lang mainit ang dugo niya sa akin so don't like her attitude. Ella, don't you just steal her from David? Ha? Napuno ng pagtataka ang mukha ng binata. Ayaw ko naman niyang gawin kasi sigurado akong wala siyang planong pumatol sa isang kagaya ko. Ang layo ng agwat naming dalawa ni David, mayaman siya at isa lang akong hardinero. Walang-wala akong sinabi sa kanya kahit saang ang gulo patingnan. Napahawak naman si Claudia sa hinti ng binata, ang layo nga ng agwat ninyong dalawa in terms of attitude. Ang bait-bait mo kayang lalaki at hindi ikaw yung tipang mabait lang kapag nakaharap ako. Mayroon na tayong kasabihan, we will be attracted to pretty faces, but it is always the personality that catches our hearts. Kaya ikaw kung ako sayo, wag mo masyadong minamaliit ang sarili ko. You are far better than him, trust me. Pero ikaw Claudia, mayamang babae ka naman tapos ang ganda-ganda mo pa. Sure ako na madali ka lang makakahanap ng lalaki. Right after I'm done with Eva Revenge. Doon lang naman ako magkakaroon ng time para sa sarili ko, ang tingin ni Claudia kay Dante, para bang mayroon na itong nararamdaman para sa binata. Ang gaan mong kausap, miss. Claudia, hindi ko talaga ramdam na mayaman ka. That's simply because the parents raised me right. Kaya maganda ang asal ko, it is the reflection of Eve's parents' teaching. Ang sabi nila, kahit mayaman ka man o mahirap, isa ka ring tao, kaya hindi ka dapat madaon. Ikaw ba kung sakali lang ano ang hinahanap mo sa isang lalaki? Nothing in particular. Hindi naman natin matuturuan ang puso nating magmahal. Basta kung darating naman yung lalaking para sa akin, sana handa ako. Humaba pa ang kwentuhan nilang dalawa hanggang sa umuwi na si Dante. Lumipas ang araw, 5:00 ng hapon, nag-ayos na si Claudia dahil kailangan niyang kitain si David. Paalis na sana siya nang harangin siya ni Carol. Miss, are you sure about going there alone? Nag-aalalang tanong pa niya. I am so sure about it. Really? David is not a dangerous person. I mean, I just feel something is off, kinakabahan ako. Magpasama ka sa bodyguards just to make sure. Carol, there is nothing to about. Promise, I can take care of myself. Asikasuhin mo pala ang business natin sa Italy at sa Amerika. I need the report once na bumalik ako. Tuturuan ka lang si David na magsugal para ma-addict siya and he will start to lose everything. I will take note of that. Umiti si Claudia kay Carol at pagkatapos nito ay saka siya umalis mag-isa. Nagkita silang muli ni David sa restaurant na nasa loob ng casino at dito ay masaya silang nag-usap. How are you doing, David? Nagbigay ka ba ng balato sa mga tauhan mo? Actually hindi nila alam na nagsugal ako. Ang alam lang nila ay business ang inaasikaso natin. Well, sinabi ko naman sa'yo na magkakasino ulit tayo. Of course, handang-handa naman ako. Malaki ang napalanunan natin sa kasino nitong nakaraang araw, kaya nakakasabik ulit maglaro. True. Basta mas mautak ka sa banker, sure na ikaw ang mananalo. And as someone na never natalo sa sugal, I would say na hopefully ay manalo tayo ulit sa sugal. Sure. Basta babakas lang ako sa'yo palagi. At saka sulitin na natin ang araw na ito. Siya nga pala, gusto sana kitang yayain na mag-inom mamaya pagkatapos nating magkasino. Huwag kang mag-alala, sagot ko naman ang inuman natin. Wala kang sasagutin kahit na 5 duling. Okay, mabilis na sagot ng dalaga. But I only drink moderately. And F can only accompany you for a short period of time. Hindi kasi ako magpapagabi. Walang problema sa akin. Gusto ko lang sana sulitin ang ganitong pagkakataon. Babalik na kasi si Andrea dito sa Pilipinas anytime soon. And it is going to be complicated again. Kitang-kita sa mukha ng binata na wala na itong pananabik sa kanyang girlfriend. What's with the long face, David? Are you not excited na makita ang girlfriend mo ulit? I am sorry. I mean fans.
Napabuntong hininga ng malalim si David dahil nagiging malamig na ang puso nito para sa kanyang fiancé. I don't know if I am really excited for this though. Pagkatapos na nangyaring trahedya sa kasal namin, I just feel different. I feel no longer the same, yung dating pananabik ka kay Andrea, ngayon ay unti-unti nang nawawala. Maybe you should tell her about this so you can talk things out. But what if na-misinterpret niya ito? Kasi sa totoo lang, parang ang laki na ng mag-iba sa relasyon naming dalawa. Was it because of me? Diretsahang tanong ni Claudia. Ako lang naman siguro ang magiging dahilan, tama ba? No, matagal na rin kaming may mga misunderstandings, mabilis na sagot ni David. I see, pero tandaan mo David, we are just business partners, so do not let her do something against me because this time, I am going to make sure that I'm gonna stoop down on her level and put her on her place. I am a decent woman but hate being treated miserably. Kitang-kita ni David ang pagiging seryoso sa mukha ni Claudia nang sabihin niya ito. Samantala, napalunok naman si David. Don't worry, I will talk to he. No, pagputol ni Claudia, she is not even listening to you anymore. That only means hindi ka na niya pinakikinggan. And that only indicates na malabo na ang relasyon ninyo. Wala nang respeto para sa isa't isa at wala na ring pagkakaunawaan. Anyway, ayaw ko naman pangunahan kung ano ang mga posibleng mangyari. And I mean it when isay nahanda ako sa isang gyera. Humigop ng juice si Claudia hanggang sa maubos niya ang laman nito. Masarap ang mga pagkain dito sa restaurant. So let us go inside, pag-aaya pa ng dalaga. Tumayo na sila at kinuha ang kanilang mga gamit. Nagpunta sila ulit sa loob ng kasino, nagpapalit ng chips at muling naglaro. This time around, naglaro sila ulit ng poker at muli na naman silang nanalo. Kitang-kita ang saya sa mga mukha nilang dalawa dahil mas malaki ang kanilang panalo ngayon kumpara sa nakaraang araw. Grabe! 200,000 agad ang panalo natin, nakangiting sabi pa ni David na labis ang galak sa kanilang pagwawagi sa sugal. Umayaw na layong dalawa, baka mabawian pa tayo. Sambit naman ni Claudia na kaagad sinunod ni David. Nagpapalit na silang dalawa ng chip sa cashier, ngunit biglang tumawag ang tatay ni David sa kanya. Napatingin ito kay Claudia. Go ahead and answer the call. It seems so important. Ako na ang bahalang maghintay sa perang napalanunan natin. Napangisi si David at lumayo ito kay Claudia, pagkatapos ay sinagot niya ang tawag ng kanyang ama. Dad? Elvie, are you calling me? I just want you to give me an update dahil want to make sure na gagawin mo kung ano ang gusto kong mangyari. Don't worry, Dad. I am not hesitating to do it, na utal na sabi pa ng binata. And I am going to do whatever it takes to succeed. Napangisi si Rogelio, yan ang gusto ko sayo, you should not consider failing on this one. Lisang chance lang ang mayroon ka kaya dapat lang na pag-igihan mo ang gagawin mo. Sige na, balitaan mo na lang ako sa mga mangyayari. Mabilis namang pinatay kaagad ni David ang kanyang cellphone at nagbalik papunta kay Claudia na inabot ang tseke sa kanya. Keep this one, sayo na yan, sambit ng dalaga, and wag ka na sana manghingi ng balato sa akin kasi nanalo ka rin naman. Of course, sambit ng binatang namumutla na. And by the way, kagaya ng napag-usapan natin kanina, iinom tayong dalawa ulit at ako ang taya. Isang bote lang ang ubusin ko ha? No problem, miss. Claudia, sagot ni David na biglang napayakap sa bilyonarya sabay ngising demonyo. Muli silang nagtungo sa isang malapit na bar. Subalit linggid sa kaalaman nila, sumunod sa loob ng bar si Dante at tamang inom lamang ito ng beer sa kabilang table, kunwaring nagbabasa ng diaryo habang nakasuot ng mask at hoodie jacket. Tahimik lamang itong nag-obserba sa galaw nila David at Claudia. I feel so weird being here. Or baka sanay lang ako sa bar sa States. Chapter 39. F.S. Claudia, siguro magaganda ang mga bar sa ibang bansa. Sa mga napuntahan kong bar, masasabi ko naman na maganda ang mga bar sa ibang bansa. But something about this place feels off. I think mas maganda sana kung sa ibang bar tayo magpunta. Kasi sayang naman maglalakad na naman tayo. Okay, fine. Never mind, sagot ni Claudia. Dumating na ang kanilang in-order na beer at biglang napatayo si Claudia. Wait, where are you going? Tanong ni David, medyo kabado na ang boses nito.
Just going to the bathroom. Babalik ako kaagad, promise. Tinitigan lamang siya ni David at pag-alis ng binata, mabilis nitong inilabas ang maliit na bote na binigay sa kanya ng kanyang tatay Rogelio at inubos ang laman ng boses sa inumin ni Claudia. Sana makatulog ka ng mahimbing, Miss Claudia. And I am going to do whatever it takes to take your innocence. Kitang-kita ni Dante ang ginawa ni David, kaya mas lalong lumakas ang kutob nito na mayroong ginagawang kababalaghan ang kanyang kapatid. Inubos ni David ang laman ng bote hanggang sa huling patak at saka naman nito muling binulsa ang boteng walang laman. Bumalik si Claudia at naupo. Napangiti lamang si David na parang wala lang nangyari. Nagtaka si Claudia. What's with that smile? Nothing, Miss Claudia. I guess, kapag napapatingin talaga ako sa'yo, napapangiti ako. Ako pa talaga ang binola mo, David. No, I am not joking. Ang ganda mo pa rin kahit na gabi na iniangat naman ni David ang bote ng alak nito. Anyway, let us cheers, Miss Claudia. Napangit si Claudia at iniangat din nito ang kanyang alak. Cheers para sa business partnership natin and cheers para sa pagkapanalo natin ngayon. Nag-cheers silang dalawa at bago inumin ni Claudia ang kanyang alak, napatingin ito kay David. Bakit may problema ba? Tanong ng binata, kinakabahan pa rin ito. Kasi wala naman sigurong lason ang inumin ko, tama ba? What? Pawisan ang noo ni David. Davy would do something like that. I am definitely the best good guy you'll ever know. Hinding-hindi ko gagawin ang paglason sa'yo. Nasa katinuan pa ako para gawin ito. Gusto na sanang manghimasok si Dante, kaya lamang ay pinigilan muna nito ang sarili niya. Hinihintay niya kung ano pa ang mga susunod na mangyayari dahil baka mapahiya lamang ito. Ininom ni Claudia ang kanyang beer at napatakip ito ng kanyang bibig. Oh, this beer tastes different. Parang lasa siyang grapes. Ah, baka sa panlasa mo lang. Masarap naman itong beer, masasanya ka na lang din sa lasa nito. Muling uminom si Claudia ng beer hanggang sa makakalahati siya. Siya nga pala, David, kamusta na ang parents mo? For sure naman, tinatanong nila ang business partnership nating dalawa, tama ba? Palaging sinasabi ni Dad na wag raw akong gagawa ng bagay na hindi mo nagugustuhan. At kung may mga demands ka, pwedeng-pwede mo akong kausapin. Speaking of demands, I just want to know kung gaano kayo ka-thoughtful sa mga tauhan ninyo sa hacienda. Don't get me wrong though, I am curious kasi marami rin kayong tauhan. For sure, marami rin kayong pinapasahod. And sana naman, fair kayo sa kanila. Naging speechless si David, hindi nito alam ang isasagot sa tanong ni Claudia. Napainom muli ang dalaga hanggang sa maubos niya ang isang bote ng alak. Napalunok si David, hinahantay niyang tumalab ang hinalo niyang pampatulog sa inumin nito. What, David? I mean maayos naman. Maganda naman ang takbo ng mga businesses namin, kaya wala kaming problema sa pagpapasahod sa mga tauhan namin. Promise, kahit si Mama o si Dad man ang tanungin mo, they would definitely agree with me, pagdepensa pa ng binata. Bigla namang ipinatong ni Claudia ang kanyang ulo sa kanyang dalawang kamay. What happened? Nag-aalalang tanong ni David, sabay ngiti dahil alam niya na tumalab na ang plano niya. I felt dizzy all of a sudden. Tumayo si David, ganun? Sige, ihahatid na kita sa mansyon ninyo. Hindi na nakasagot pa si Claudia, bagkus ay tuluyan na itong nakatulog. Samantala, aakayin pa lang sana ni David ang natutulog na dalaga nang tumayo si Dante. Ito na ang pagkakataon niya para manghimasok. Wait lang. Saan mo siya dadalhin, Brad? Sambit nito, nilaliman niya ang kanyang boses upang hindi mahalata ni David na siya ang sunod ng sunod sa kanya. Hindi rin ito tinanggal ang mask at kanyang hoodie jacket. Napatingin si David ng masama sa binata. At sino ka naman, ha? Anong pakialam mo, girlfriend ko siya? Pagsisinungaling nito. Hindi na importante kung sino ako. Pero nakita ko ang ginawa mo kanina. May nilagay ka sa inumin ng babaeng iyan. At kung ano man ang pinapakay mo sa kanya, sisiguraduhin ko na hindi ito matutulog. Gago gididi, ang malakas na sigaw ni David, lumapit pa ito sa lalaki. Napalingon ang mga tao sa paligid dahil sa paninigaw na ginawa ni David. Samantala, nanatili namang kalmado si Dante dahil alam niyang lalo lamang lalala ang sitwasyon kapag sasabayan niya ang ulo ni David. Kumalma ka, pere.
Hindi ko naman sinasabi sa'yo na may masama kang gagawin pero guilty na guilty ka na. Kung ako sa'yo, huwag kang gagawa ng iskandalo at huwag mo nang ituloy ang pinaplano mo sa babaeng iyan. Wala kang pakialam, pagmamatigas ni David, mataas pa rin ang tono ng pananalita nito. She is the girlfriend at kung nahihilo siya, ako lang ang may karapatan na gawin kung ano ang gusto ko. So stay out of it and mind your own business kung ayaw mong sapakin at basagin ko yung mukha mo. At saka pwede ba, tanggalin mo nga yung mask mo. Pilit na pilit kang magsalita ng malalim, halatang pinapalitan mo ang boses mo. Siguro stalker ka na Claudia. Mas lalong nanggalaiti sa galit si Dante sa galit sapagkat nahuli niya nang nagsisinungaling si David, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin sa akin. Pero hindi ako makakapayag na dalhin mo siya sa kung saan man pagmamatigas ni Dante. Ayaw niya talagang magpatalo sa kanyang kapatid. Dito na na-trigger si David kaya naman isang malakas na sapak ang pinakawalan nito sa mukha ni Dante, ngunit mabilis naman itong nailaga ng binata. Ilang beses muling pinagsusuntok ni David si Dante, subalit nakakailag ito. Lalong lumala ang gulo at ang mga tao sa loob ay kanya-kanya ng alis sa kanilang mga pwesto dahil sa takot silang madamay sa gulo. Nang matama ng suntok si Dante, natumba ito sa sahig. Ano ha? Masarap bang masapak sa mukha pare? Tanggalin mo yung face mask mo para malaman ko kung sino kang hinayupak ka. May kilala akong kagaya mo na mahilig makisawsaw. Know your place ha. Hindi mo alam kung ano ang binabangga mo kaya magdahan-dahan ka. Dito ay na-trigger na ng tuluyan si Dante dahil ubos na talaga ang pasensya niya sa kanyang kapatid na namimihasa na. Tumayo siya at sinuntok niya ito sa mukha. Gumanti ulit si David hanggang sa tuluyan na silang magsuntukan. Umawat na ang mga bouncers subalit naging matigas pa rin silang dalawa at patuloy lamang ito sa ginagawang pag-aaway. Subalit makalipas ang mahigit isang oras, nagtagumpay si Dante sa pagligtas kay Claudia dahil napatunayan ng mga bouncers ang pakay ni David nang tingnan nila ang bote sa pantalon nito. Umalis si David at muling sumakay sa kotse na puro pasa ang nasa mukha. Sa galit niya ay pinagsisipan niya pa ang gulong ng kanyang kotse kahil sa kapalpakan na ginawa nito. Damn it! Damn it! Sigaw pa niya, halos masira na ang kanyang black shoes sa ginawa niyang pagsipa, kaya muli siyang pumasok sa loob ng kanyang kotse, at napatingin ita sa front mirror, nakita niya ang mga pasang natamo niya sa kanyang mukha. Maging ang kanyang mga ay namamaga na rin dahil sa natamo nitong mga suntok. Napasandal si David sa kanyang upuan at napatingala. Hindi niya lubos maisip na papalpak siya sa kanyang plano. Samantala, habang nasa gitna naman siya ng labis na kalungkutan, muling nagring ang kanyang cellphone dahilan upang tingnan niya ito. Kamusta David? Nagawa mo na ba ang plano natin? Don't want you to come back na palpak ka. Gusto ko na good news lamang ang ibabalita mo sa akin. Muling nilapag ni David ang kanyang cellphone at ikinuyom ang mga kamao nito sa galit dahil aminado itong magagalit ang kanyang sakim na ama sa kadahilanang pumalpak siya sa kanilang plano. Dahil sa wala itong makitang ibang paraan upang makauwi, nagpasya siyang magpunta sa kando ni Andrea kasi alam niyang nandito ang kasambahay.